karanasan ng mga Pilipinong piniling manatili sa Israel, titiyakin ng Israeli government. 31 overseas Filipino workers mula sa Middle East nakatakda ng dumating ngayong gabi matapos maantala ang biyahe. Epekto ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas hindi pa umano nakakabahala ayon sa economic team. Ngunit worst case scenario pinaghahandaan pa rin. Pagpapadismiss ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case, walang legal na batayan ayon sa House Prosecution Panel. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon sa Middle East, partikular ang humigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Philippine Air Force, nakahanda silang mag-deploy ng transport aircraft sakaling kailanganin sa paglilikas ng ating mga kababayan doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung Philippine Air Force has been involved in repatriation activities, no? And we commit normally the C-130s, no? And right now we have the C-295. Handang i-deploy ng Philippine Air Force ang kanilang transport aircraft sakaling kailanganin ng full repatriation sa gitnang silangan dahil sa sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force, equip ang kanilang C-130 at C-295 para sa ganitong misyon. We will eventually make it, no, available in case it is needed. But the coordination for the repatriation is at agency level. Now, it is being discussed at the agency level, and we will subscribe to whatever decisions they will have. But your Philippine Air Force will always be ready to be involved in the repatriation activities now. At this point in time, we are prepared for any contingencies. We are, of course, doing our mandate and our mission accordingly. And all of this, ang pinaka-focus natin is yung repatriation to make sure that ang mga kababayan natin will come home safe. Ayon sa AFP, pangunahing prioridad nila ang pag-alalay sa mga hakbang ng pamahalaan para sa ligtas at posibleng repatriation ng mga Pilipinong apektado. Tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla na handa ang sandataang lakas na kumilos ng mabilis, ligtas at kaagapay ang ibang ahensya ng gobyerno kung kinakailangan. Lahat ng contingency measure ay nakaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief. Yes, all of our assets nga are on standby. So kung ano man ang kailanganin, nandun siya. For any contingency measures, any asset will be prepared to be deployed. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East sa pagitan ng Israel at Iran, tiniyak ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flows, na nakakakuha ng tulong mula sa kanilang gobyerno ang mga Pilipino doon kaya na isang Israeli citizen. Samantala, pinananatili namang bukas ng Israel ang kanilang borders para sa mga nais lumikas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano-anong tulong mula sa gobyerno ng Israel ang natatanggap ng mga Pilipino doon? Yes, Monica, ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flows, dahil karamihan sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Israel ay mga caregiver. Nakatira ang mga ito sa mismong tahanan ng kanilang mga employer. Ibig sabihin, kung ano ang natatanggap na assistance ng kanilang mga amo, yun din ang nakukuha ng empleyadong Pilipino.
Sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, tuloy-tuloy ring naaapektuhan hindi lamang ang mga mamamayan ng naturang mga bansa, kundi pati mga migranteng manggagawa. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, pantay ang pagbibigay ng tulong sa lahat ng apektadong individual sa Israel. Israel is treating them like any other, I would say, citizen of Israel. They get all the medical services like Israeli civilians, so there is no discrimination, and we do understand that it is a difficult times. Bukod sa pagbabayad ng medikal na gastusin ng mga napuruhan sa missile attack, lahat rin ng Pilipino ay nakakatanggap ng mga abiso mula sa Home Front Command sa kani-kaniyang mga cellphone upang makapaghanda 10 minuto bago bumagsak ang isang missile. Mayroon ding webinar na isinusulong ang Israeli government kung saan po pwedeng umattend ang mga Pilipino para malaman kung paano ang mga dapat na gawin sa oras ng sakuna. Nakalatag rin anya ang hotlines na maaaring tawagan kung kailangan ng tulong anumang oras. Which means they get exactly the same safety mechanisms. If it is going into the shelters, into the safe rooms, they get exactly the same facilities that we give to Israelis. Ayon kay Ambassador Flus, naiintindihan nila kung mayroong mga Pilipinong nagnanais ng umuwi ng Pilipinas bunsod ng tensyon ngayon sa Israel. Dahil dito, sa kabila ng nakasarang airspace, pinapanatiling bukas ang mga border crossing papuntang Egypt at Jordan. And we're actually making sure that these crossings are open and there are more people who are working the crossing to make sure that it operates smoothly. And from the point of view of the Israeli government, there is no restriction in the movement of people. Dagdag pa nito, hindi pipigilan ang mga Pilipinong nais nang tapusin ang kanilang kontrata, kundi ibibigay pa ang kanilang mga karampatang benepisyo. Samantala, sa kabila ng repatriation efforts ng pamahalaan ng Pilipinas, malaking bilang pa rin sa 30,000 na Pilipino sa Israel ang piniling manatili roon. Pagtitiyak ni Ambassador Flus, hindi nila pababayaan ang mga nagpasyang huwag umalis lalo na at parte na ang mga ito ng kanilang komunidad. I very much appreciative that you are staying in Israel, and rest assured that the Israeli government and the different agencies of the Israeli government will take care of you, and will take care of you exactly the same way as we do for our own Israeli citizens. Anya, oras na humupa ang tensyon, binibigyan din nila ng pagkakataon ang iba pang OFW na bumalik sa Israel kahit walang re-entry visa. Ng Embahada ng Pilipinas at mga Israeli agency, ito'y upang agarang maipaabot ang tulong sa mga napinsalaan tahanan, mga napuruhan sa missile attacks, pati na rin mga nagnanais ng lumikas ng Israel. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez, live mula sa Quezon City. Ikukonsidera ng Kamara sa gagawing deliberasyon ng proposed 2026 national budget ang epekto ng mga digmaan sa overseas Filipino workers o OFWs. Kasabay nito, nanawagan si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative June Asidre, na chairperson din ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ng tulong sa OFWs na napilitang umuwi ng bansa dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Naniniwala rin si Representative Asidre na sapat ang pondong inilaan ng pamahalaan ngayong taon para sa Department of Migrant Workers para tugunan ang mga krisis na kinakaharap ng OFWs. So kailangan natin pag-aralan mabuti at kung ano man ang mga makikita natin na pagkukulang lalo-lalo na sa pondo o di kaya sa mga mekanismo, yan po ay magiging kaparte ng pagdidesisyon natin sa pagbabalangkas ng pambansang budget para sa susunod na taon. Nakabalik na sa bansa si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa Melbourne, Australia. Dumating ang pangalawang pangulo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bandang 1:00 ng hapon ngayong araw sakay ng Philippine Airlines Flight number PR210. Samantala, nakatakdang dumalo si VP Duterte sa isang pagtitipon bukas
sa City of San Fernando sa Pampanga. Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matutuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng tangkang pagpapadismiss ng kampo ni VP Sara sa impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, walang katotohanan at legal na batayan ang sagot ni VP Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. May sinabi pa, in other words, basura. Kung basura, bakit yung sinagot? Walang makatwirang dahilan para i-dismiss ang impeachment trial nang hindi dumadaan sa paglilitis. Yan ang panindigan ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy kasunod ng inihaing answer ad cotelam o impeachment reply ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Layo ng tugon ni VP Sara na ipadismiss ang impeachment complaint dahil wala umano itong bisa sa simula pa lamang at lumalabag sa 1-year bar ng saligang batas na pagkakaroon ng iisang impeachment proceeding laban sa isang opisyal. Giit din ng Vice Presidente, walang basihan ng mga aligasyon laban sa kanya, kaya scrap of paper o basura lamang ito. Malinaw din umanong pag-abuso sa impeachment process ang inihaing articles of impeachment sa Senado. Subalit giit ng House Prosecution Panel spokesperson, hindi masagot ng Vice Presidente ang mabibigat na aligasyon laban sa kanya, kaya naghahanap na lang ng butas sa proseso ng impeachment. Ayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, ida-divert mo, ililihis mo yung usapin. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya. Naniniwala rin itong dahil sumagot na sa writ of summons ng Senate Impeachment Court si VP Sara, matutuloy na ang paglilitis. Sa pahayag naman ni House Prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, pinag-aaralan na ng buong prosecution team ang bawat aligasyon na nakasaad sa tugon ng Vice Presidente. Maghahain din sila ng tugon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang answer ad cotelam. Samantala, kasunod ng tugon ni VP Sara, nababahala naman ang ilang kongresista na baka matabunan na ang issue ng accountability o pananagutan sa mga opisyal ng pamahalaan. This should be a matter of accountability that I think in any case the people are entitled to the full information and the full knowledge of what really happened. Ang worry ko lang sa sobrang technical ng usapan ma-frustrate ang taong bayan. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kinondena ang impeachment reply ni VP Sara. Aniya, hanggang ngayon, asal pusit pa rin si VP Sara dahil sa halip na tugunan ng mga seryosong aligasyon sa kanya, nagpapatuloy umano sa pagtatago sa pamamagitan ng procedural arguments at technicalities. Dagdag pa nito, hindi marathon ang impeachment na pwedeng takbuhan ng takbuhan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ngayon ang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court na i-reject ang request na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hit ng prosekusyon, kailangang manatili ni Duterte sa detention ng ICC. Ito'y upang masiguro na dadalo ito sa mga paglilitis at hindi maimpluwensyahan ng anuman ang isinasagawang investigasyon laban dito. Natwiran pa ng mga ito na nanatili ang malakas na impluwensya ng dating presidente sa politika, maging ang koneksyon sa ibang mga bansa na maaari nitong magamit sa pakikialam sa kaso o takutin ang mga saksi. Binigyan din ng prosekusyon na ang hindi pagkilala ni Duterte sa ICC ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagsuway sa mga paglilitis. Nauna nang nagain ng request ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release sa isang bansa umano na hindi na tinukoy ng kaniyang abogado.
Sugatan ng isang rider at ang pinsan nito matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang SUV sa Bacolod City. Agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue sa insidente. Ito ang balita ni Cherry Lopez. I-point out ito, labi kung din ang piga sakit dire. Tanan Ako pinagliso. Pareya. Ay. Sakit. Sugatan ang magpinsan sakay ng kanilang motorsiklo ng aksidenteng mabangga sa isang sports utility vehicle sa Borgo Street, Bacolod City, pasado 1:00 ng madaling araw, June 22. Agad na respondihan ng UNTV News and Rescue ang dalawang biktima na itinawag sa grupo ng Police Station 2, Bacolod City. Gasgas sa kanang paa, tuhod at siko ang tinamo ng 21 anyos na babaeng angkas sa motorsiklo. Since di mo na mag-iyo, ma'am, advice na mo si mo is nita na ipa-check para mabalanta kung ano ginatabo si mo. Depende si mo kung din ka man naman sa. Bas ka lang gad. Di mo na malsa, no? Sige, spins lang namon ha. Ibutang lang namon arm sling para di mo mag-iyo. Inindari nito ang pananakit ng kanyang kanang balikat pababa sa braso nito kay agad ninaplaya ng arm sling at benda ang injury nito. Samantala, nagtamo naman ng gasgas sa kanang palad ang 19 anyos na motorcycle rider. Ayon sa mga biktima, bigla na lang lumiko ang SUV kaya nila ito nabangga. Sir, ma-rate mo, sir, gano'ng kasakit? 1 to 10, sir? 1 to 10, gano'ng kasakit? 5 lang. Sige lang, sakit or gano'ng tatantat? Matapos lapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ng mga biktima ay minonitor ng mga ito ang kanilang vital signs. Ang driver ng SUV ay wala namang natamong anumang injury. Inendorso ng team ang dalawang panig sa Police Station 2 para sa Blatter Report. Cherry Lopez, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa umanong malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyayaring gera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero ayon sa Department of Energy, pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng worst-case scenario sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So far, based on what is happening today, so far as the conflict has subsided and the prices have gone down, parang minimal ang impact sa economy natin. I cannot give you the exact numbers, pero maliit lang talaga yung impact that I don't think it's alarming for our economic managers. May bahagya ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado kasabay umano ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, dahil sa development na ito, walang nakikitang dahilan ng economic team na magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ang gulo sa gitnang silangan. Sa ulat ng DOE, nasa $69 per barrel ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Bahagyang nabawasan mula sa $70 per barrel kahapon. Sa kabila naman ito, ayon sa Energy Department, pinaghahandaan pa rin ng pamahalaan ng worst-case scenario sakaling biglang lumala ang tensyon sa gitnang silangan. Partikular na pinaghahandaan ng gobyerno ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Nasa 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan dito. Worst case scenario kasi maubusan tayo ng supply. Tataas talaga yung presyo, no? There are options to do that. Right now we have long-term options, but there are options also in finding other suppliers, finding other routes for our supply. Pero those things, siguro kanina kumalma na rin yung economic team because they've seen that there's a lowering of the prices. Sa ipinatawag na pulong ni PBBM kasama ang economic team, inalam ng Pangulo ang maaaring maging epekto ng Israel-Iran conflict sa buhay ng mga Pilipino na nasa abroad at maging sa Pilipinas, kung saan kapag tumaas ang halaga ng langis, magtataasan na rin ang pangunahing bilihin
Maaaring maapektuhan rin ang OFW remittances na nanggagaling sa Middle East na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ngayon, ayon sa DOE, nakahanda naman ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng oil price hike. Ang importance of the ayuda for the drivers is that so that they won't increase their fares. No. And if we don't allow increase of fares, we have to give them something. Otherwise, sila yung magsho-shoulder. So yun din yung ayon ng Presidente. Sa ilalim ng 2025 budget, 600 million pesos ang nakalaan sa mga magsasaka at mangingisda at 2.5 billion pesos sa PUV operators at drivers para sa kanilang fuel subsidies. Tinalakay rin sa pulong ang tungkol sa ipinapanawagang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis. Ayon kay Yusek Garin, hindi ito maaaring suspindihin ng pamahalaan dahil isa itong batas. Suspension, we have been researching, wala kasi sa batas yan eh. Ang ina-allow lang is to suspend the increase. Wala naman tayong ni-increase eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pumayag ang mga oil company sa bansa na gawing installment ang big-time price hike ngayong linggo. Kaya sa halip na aabot sa halos 5 piso ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, bahagya itong nabawasan. At sa gitna ng nakamapang oil price hike at pamamahagi ng subsidy ng pamahalaan, inanunsyo ng Department of Transportation na makatatanggap na rin ng ayuda ang mga unconsolidated jeepney. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sana po maitupad po yung subsidy na yun para sa malaking ano na rin po sana. Kahit mas maganda siya kung buwan-buwan meron kaming subsidy na matatanggap galing sa gobyerno. Malaking bagay na po yun para sa mga pamilya. Buwan-buwan na fuel subsidy. Ito ang hiling ng jeepney driver na si Ronilo Espinosa sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kwento niya, sa isang araw ay nasa 1,200 pesos ang nagagastos niya sa diesel at 900 pesos naman sa boundary. Kung kaya't 500 pesos na lang kada araw ang natitira para sa kanyang pamilya mula sa maghapong pamamasada. Kasi kahit anong tipid mo, ganun pa rin ang mangyayari. Lalo tayo malulubog sa utak. Gaya sa amin, boundaryhan lang. Nahirapan din kami sa boundary ng namin yun. At para matulungan ng nasa hanay ng transportasyon, inanunsyo ng Department of Transportation na makatatanggap na rin ng fuel subsidy kahit ang mga hindi pa nagpapakonsolidate ng kanilang jeepney. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ng nasa transportation sector na maapektuhan ng oil price hike dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Ayon pa sa Transportation Department, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa mabilis na pamamahagi ng fuel subsidy. Ayon naman kay Pasang Mazda President Ka Obet Martin, sana ay payagan na ang panukalang pisong provisional fare increase nang sa gayon ay hindi masyadong malaki ang mawalang kita ng mga jeepney driver. Doon sa tinaas na 7 piso, nawawalan po ng 210 to 250 pesos a day ang ating mga jeepney drivers. Sapagkat yung 7 piso na yan, is 30, 21, 210. Kung minsan nawawala dyan, may malakas pang kumain ng crudo. Siguro kung tataas po ba yung next week to, kulang na yun talaga ang aming kinikita. Kanya alam ng pag-uugutan, kanya papunta rin po kami doon sa aming request na 1 peso on the provision increase para lamang po makogatas yung aming ginagastos sa araw. Pero ang taxi driver naman na si Richie Hilario, humihiling na bukod sa maisama na rin sa fuel subsidy ang taxi, ay mapagbigyan na rin ng pagkakaroon ng taas singil sa pasahe. Ayon kay Richie, sa ngayon ay nasa 1,800 pesos ang nagagastos niya sa gasolina at 1,000 pesos naman ang kanyang boundary. Kung kaya para makatipid sa konsumo ng gasolina ay kung hindi naman kailangan gumamit ng aircon ay hindi na niya ito binubuksan. Kaya pag may sumasampang pasahero, bakit ang init sir? Hindi ako naka-aircon pag wala akong pasahero. Nagtitipid lang ho kasi mataas na ho yung gasolina. Kontrolado rin niya ang pagtapak sa gas pedal upang sa gayon ay hindi maging malakas ang pagkonsumo sa gasolina ng kanyang minamanehong taxi. Kailangan po magaling kang umapak ng accelerator
Pag tipid-tipid, kailangan marunong ka mangambyo kasi pag hindi ka marunong nun, wala. Kailangan marunong ka rin dumiskarte pag patakbo. Hindi yung banat ng banat, apak ng accelerator, wag. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Nagkansela at nag-iba ng ruta ang mga airline patungong gitnang silangan matapos ang missile attack ng Iran sa US base sa Qatar bilang ganti sa mga airstrike ng Amerika sa mga nuclear facility nito. Itinigil ang operasyon sa paliparan ng Doha habang pansamantalang pinahinturin ang mga biyahe sa Dubai Airport na isa sa busiest airport sa mundo na nagdulot ng matinding pagkaantala sa mga pasahero. Higit 100 airline kabilang ang Air India at Japan Airlines ang nagkansela ng mga flights patungong rehiyon at sa mga rutang apektado gaya ng Europe at North America. Ayon sa mga eksperto, ang pansamantalang pagsasara ng airspace sa Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Jordan at Qatar ay nagbunsod ng domino effect sa pandaigdigang air traffic na lalo pang pinalala ng umiiral na pagsasara ng airspace sa Russia at Ukraine. Muling nagtungo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa United Kingdom upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng militar at politikal. Nakipagpulong siya kay Prime Minister Keir Starmer, gayon din kay King Charles III. Ito ang balita ni Maven Carizo. And we are very thankful to UK, all your team and people of the United Kingdom for such big support of Ukraine from the very beginning of this war. Buong puso ang pasasalamat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa suporta ng United Kingdom sa kanyang bansa mula nang magsimula ang giyera sa Ukraine kontra sa Russia. Kasama si Prime Minister Keir Starmer, binisita ni Zelensky ang mga sundalong Ukrainian na kasalukuyang sinasanay sa ilalim ng Interflex program sa United Kingdom. Mahigit 58,000 sundalo ang natutulungan ng programang ito sa pakikipagtulungan ng 13 bansa. Very thankful to all of you, and we're thankful for this meeting, for the decision of support militarily and financially Ukraine. Thank you. Sa mga darating na linggo, inaasahang makukumpleto ng ilang sundalo ang kanilang pagsasanay at agad na ibabalik sa frontline upang ipagtanggol ang Ukraine. Nagpulong rin sina Zelensky at Prime Minister Starmer kung saan tinalakay ang pagpapalalim ng kooperasyong pangdepensa, kabilang ang pinansyal na suporta para sa produksyon ng interceptor drones at long-range drones. Layunin nitong mapatatag ang military capacity ng Ukraine. Bukod sa usaping militar, naging sentro rin ng kanilang diskusyon ang pagpataw ng mas mahigit na sanksyon sa Russia, partikular laban sa sektor ng enerhiya, bangko at mga kumpanyang gumagawa ng armas at drone na ginagamit sa digmaan. Bilang bahagi rin ng kanyang pagbisita, nakipagpulong si Zelensky sa mga lider ng Parliament ng UK. Nakausap ni Zelensky si House of Commons Speaker Sir Lindsay Hoyle at House of Lords Speaker Lord John McFall. Ipinahayag ni Zelensky ang kanyang pasasalamat sa Parliament at mamamayan ng UK para sa kanilang matatag na suporta at sa pakikitungo sa libo-libong Ukrainian refugees na tila tahanan na ang turing sa UK. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Ukrainian leader na makausap si King Charles III. Ang kanyang pagbisita sa UK ay bahagi ng paghahanda sa 2-day NATO summit sa The Hague, Netherlands. Layunin ng summit ang mas pinatibay na alyansa at suporta sa harap ng patuloy na banta ng digmaan. Maven Carizo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Siyam ang nasawi habang higit 30 ang nasugatan matapos ang malawakang missile at drone attack ng Russia sa Kiev, Ukraine, Lunes ng madaling araw. Ayon sa Ukrainian Interior Minister, tinamaan ng mga pag-atake ang mga tirahan, ospital at sports facilities sa lungsod. 6 sa mga namatay ay mula sa isang gusali na direktang tinamaan ng missile ayon kay Kiev Mayor Vitaly Klitschko. Inulat din ng Ukrainian Air Force, umabot na sa 352 drones at 16 missiles ang inilunsad ng Russia sa Kiev at karatig rehiyon. Samantala, muling ipinag-utos ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang military strike laban sa Iran dahil sa umano'y paglabag nito sa ceasefire na una nang inaanunsyo ng US President Donald Trump. Ayon sa Israeli official, muling nagpakawala ng missile attack ang Iran sa Israel sa kabila ng tigil putukan. Sa isang pahayag, sinabi ni Katz na inatasan na niya ang military forces para sa high-intensity operations kung saan target na atakihin ang mga terror infrastructure sa Tehran. Mariin namang itinanggi ng Iran na lumabag sila sa ceasefire at pinabulaanan ang umano'y paglulunsad ng missile sa Israel. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Ipinakita ng Philippine Drug Enforcement Agency kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga floating shabu na natagpuan na palutang-lutang sa ilang bahagi ng karagatan ng bansa. Ayon sa Pangulo, pinapakita lamang nito na unti-unti nang nakikita ang tagumpay ng estratehiya ng administrasyon sa paglaban sa ilegal na droga. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency na tiyaking hindi na mare-recycle o makakabalik sa merkado ang mga nasabat na droga sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang PIDEA at iba pang law enforcement agency na tiyaking magiging transparent ang pagsira sa mga iligal na droga. Partikular na rito ang pag-dispose sa nasabat ng mga floating shabu na natagpuan kamakailan sa karagatan ng Cagayan, Bolinao, Pangasinan, Ilocos Norte at Masinloc, Zambales. Sa kabuuan, aabot sa 1.5 tons ang nasabat na iligal na droga na may tinatayang street value na 8.8 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat na maiwasan na maibalik sa black market ang mga iligal na droga. Kaya dapat anyang babantayang itong mabuti hanggang sa sirain ito ng mga otoridad. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos, ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang. Yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Ang mga nakuhang drogang ito ang pinakamalaking nakuha sa kasaysayan kung pag-uusapan ang volume o dami. Bagay na pinatunayan naman ng PIDEA. So, eto lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin. Mas extensive ito ngayon is walang gaanong namamatay pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. I say with much confidence na noon mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Ayon sa Pangulo, ipinapakita nito na nagsisimula ng magtagumpay ang tinaguriang bloodless war on drugs ng administrasyon. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level.
and we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. Bukas nakatakdang dalhin sa Kapas Tarlac ang floating shabu at iba pang nasabat na iligal na droga para agad na iproseso ang pagsira. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang natatanggap na formal request ng Philippine Navy mula sa Department of Justice o DOJ para tulungan sila sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Bagaman ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, handa silang tumulong sa ibang mga government agencies. Nauna nang sinabi ng DOJ na magpapatulong sila sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa mga divers. Ayon sa whistleblower sa kaso, itinapon umano sa Taal Lake ang bangkay ng mga biktima. Handang makipagtulungan ng Philippine National Police o PNP sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa bagong development ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, noon pa nila naisampa ang kaso laban sa mga natukoy na sospek. Ipinauubaya na anya nila ang DOJ o sa DOJ ang kaso, subalit handa silang magbigay ng police assistance kung hihilingin ito ng DOJ. Tiniyak din ni Brigadier General Fajardo na walang sasantuhin ng PNP sino man na matutuklasang nasa likod ng pagpaslang sa 34 na sabungero. Natuloy na ang biyahe ng 31 overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito'y matapos mabinbin ang kanilang flight dahil sa pagsasara ng Qatari airspace. Sa ngayon, ligtas nang nakasakay pabalik ng Pilipinas ang overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Mia, anong oras inaasahan darating yung 31 repatriated OFWs mula sa Middle East? Magandang hapon, Monica. Inaasahan nga natin na 7:30 p.m. darating itong 31 repatriate OFW galing sa Middle East kasama si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. 8:30 a.m. orihinal na nakatakda ang pagdating ng 31 na overseas Filipino workers mula sa Middle East. 26 sa mga ito ay mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at ang isa ay galing sa Qatar. Batay sa naging social media post ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, naantala ang kanilang biyahe kaninang umaga matapos na magsara ang airspace ng Qatar dahil sa pag-atake ng Iran sa base militar ng Estados Unidos sa bansa. Last night on the restriction or the closure of the Qatar airspace, our embassy and the Migrant Workers Office, they're working out or checking on arrangements on another route. Matapos na maipit ng halos 10 oras sa Doha Hamad International Airport, ay agad din namang ibinalita ng kalihim sa pamamagitan ng kanyang FB post na ligtas na silang nakasakay at pabalik na sa bansa. Samantala, inaasahan naman na pagbalik ng 26 repatriates mula sa Israel ay pagkakalooban ng mga ito ng 150,000 cash assistance mula sa tig 75,000 pesos na manggagaling sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Maliban sa financial assistance, so it's a combined financial assistance of 150,000 pesos, kaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development for the Psychosocial Counseling Services, ang Department of Health for medical assistance and related medical needs. Gayon din ang TESDA, sila ay merong commitment sa atin na mga training vouchers. At of course, kasama natin dyan yung ating mga partners sa National Reintegration Network, yung DTI, the Department of Agriculture, of course, the DOLE for local placement. Makatatanggap din ng financial assistance ang 5 pang repatriates na nagmula sa Jordan, Palestine at Qatar na nagre-range ng 50,000 hanggang 75,000 pesos depende sa pangangailangan. Samantala, bunsod naman ang kumakalat na fake news online
Nagpaalala ang DMW sa publiko lalo na sa mga OFW. Panawagan sa ating mga kababayan. Maraming naglalabas ng peking balita, nananakot lang at nagdadagdag lang siguro. Siguro gusto nila maging viral. Gusto namin i-remind sila, medyo seryoso yung sitwasyon ngayon. Buhay ng mga OFWs na nakasalalay. So, ang panawagan namin, please follow yung Facebook pages ng DMW, ng DFA, ng OWA, at saka ng embassy na kung nasaan sila. Kasi real time kami nag-update at nagbibigay ng abiso kung ano dapat yung gawin pag nakarinig ng siren, pag may mga alarms, gaano katagal ka lang, ano yung advice na time na mag-react ka and all. Monica, samantala sa kasalukuyan, narito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 kung saan inaantay nga natin itong pagdating ng 31 na OFW. At dito nga sa may likuran ko, may mga nakaset up dito na mga upuan kung saan inaasahan natin na magkakaroon din ng press conference mamaya pagdating nila ng 7:30 at mamaya din inaasahan na matatanggap din nila pagdating nila yung kanilang cash aid na 150,000 mula sa bukod na bigay ng OWA at ng DMW na tig 75,000 pesos. At isa rin sa inaasahan natin ngayon na mayroong ilang mga kawani mula sa DSWD, gayon din sa Department of Health na pupunta rito para i-check itong mga 31 na overseas Filipino workers na nagbalik ngayon dito sa bansa. At yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonso. Pinag-aaralan ng pamahalaan na kumuha ng chartered flight para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Ito ang tugon ni Department of Migrant Workers Undersecretary for Foreign Deployment and Welfare Services, Felicita Bay, kaugnay ng sitwasyon ng mga Pilipinong nagre-request ng repatriation. Gayunman, kailangan anya nilang ikonsidera ang restriksyon sa airspace dahil sa mga missile attack. Batay sa datos ng DMW, nasa higit 300 mga OFW na sa Israel ang nag-request ng repatriation. Sinampahan na ng kaso ang driver at operator ng taxi na nag-viral kamakailan dahil sa labis na paniningil sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Inisyuhan naman ng show cause order ng Land Transportation Office ang SUV driver na higit 300 beses nang dumaan sa EDSA busway. Ito ang balita ni JP Nunez. Nabisto ng Land Transportation Office o LTO na nakarehistro bilang private vehicle ang taxi na nag-viral kamakailan dahil sa paniningil ng sobra sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Bunsod nito, formal nang sinampahan ng kaso ang driver at operator ng taxi. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 18 in relation to Section 24 ng Commonwealth Act 146 as amended by Republic Act No. 11659 o ang Public Service Act ang driver at operator. Nakasaad sa batas na hindi pwedeng mag-operate bilang public service vehicle kung walang kaukulang permiso. Haharapin nila ang kaso na inihain sa Pasay City Prosecutor's Office. Nauna nang ibinulgar ng taxi driver na meron silang arrangement o kasunduan sa mga airport police na pahihintulutan silang magsakay ng pasahero sa NAIA kapalit ang 40% na komisyon. Inalis na rin ng Manila International Airport Authority ang 5 airport police kaugnay ng insidente. Samantala, inisyuhan na ng LTO ng show cause order ang driver at may-ari ng SUV na higit 300 beses ng iligal na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, pinagpapaliwanag nila ang driver kung bakit hindi ito dapat managot sa mga paglabag kabilang na ang multiple disregard of traffic sign, obstruction of traffic at pagiging improper person to operate a motor vehicle.
habang ang may-ari naman ay mananagot sa paglabag sa compulsory registration of motor vehicles. 2022 pa huling nairehistro ang kanyang sasakyan. Tukoy na umano ng LTO ang may-ari ng sasakyan na isang residente ng Quezon City. Sa ngayon, inilagay na ng LTO sa alarma ang sasakyan kaya hindi muna ito pwedeng gamitin habang isinasagawa pa ang investigasyon. Pinapupunta ng LTO ang registered owner ng sasakyan at ang driver na may paglabag sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa Central Office sa East Avenue, Quezon City. Isasagawa ang pagdinig sa June 26, araw ng Huwebes ng alas 10 ng umaga. Kahapon nagsumite ng sulat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa LTO para aksyonan ang SUV dahil makailang ulit pa rin itong dumaan sa EDSA busway sa kabila ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Commission on Elections sa COMELEC na obligado ang party list group tulad ng Duterte Youth na mag-publish ng kanilang intensyon na sumali sa party list elections. Samantala, pinagbibitiw ng Chief Minister ng Bangsamoro Government ang lahat ng designated at appointed officials ng BARM. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakalagay po sa rules namin, kinakailangan in 48 hours ay madala ito sa Commission and Bank yung motion for reconsideration. Matapos maghain ng motion for reconsideration o apila ang Duterte Youth kahapon kaugnay ng pagkansila ng kanilang rehistro, inaasahang iaakyat na ito sa Commission on Elections o COMELEC and Bank para matalakay. Sabi ng grupo, nagkamali ang COMELEC 2nd Division sa desisyon na walang bisa ang kanilang rehistro sa kawalan ng publication at hearing na requirement sa application for registration. Ayon sa grupo, sa ilalim ng Party List System Act, ang COMELEC ang dapat mag-publish sa dalawang pahayagan ng petition for registration at hindi ang aplikante. Hindi umano dapat isisi sa kanila ang kabiguan ng COMELEC na gawin ang kanilang trabaho. Sagot naman ni Chairman George Erwin Garcia, bilang general rule o pangkalahatang alituntunin ng COMELEC, mandatory o obligado ang isang aplikante na i-publish sa pahayagan ang kanilang intensyon na sumali sa party list elections. Paliwanag ni Chairman Garcia, totoo na kailangan din ng COMELEC na mag-publish ng listahan ng mga aprobado na ang rehistro. Pero dapat anya ay mauuna na maglathala ang aplikante sapagkat ito ay kinakailangan bilang pangunahing requirement upang magkaroon sila ng jurisdiksyon sa grupo. As a general rule, dito po sa amin, basta po nag-file ng petisyon ang isang party list para ma-accredit, ay ang kauna-unahang order po na matatanggap ng naturang party list ay ang order na i-publish in 2 newspapers of general circulation ang naturang petisyon kasama yung order na pinapapublish yung naturang mga petisyon. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na hindi siya kasama sa magdesisyon sa kaso ng Duterte Youth kapag nasa unbank na dahil naging abogado siya ng grupo. Samantala, naglabas ng kautusan kahapon ang Chief Minister ng Bangsamoro Government na si Abdul Rauf Makakua. Pinagbibitiw o pinagsusumite nito ng courtesy resignation ang ministers, deputy ministers at lahat ng opisyal ng tanggapan ng Bangsamoro Government bago ang June 30. Ito ay dahil na rin umano sa seryoso at matinding reklamo na nakarating sa kanyang tanggapan at para sa maayos at tuloy-tuloy na serbisyo sa pagtatapos ng transition period sa Bangsamoro Autonomous Region. Sabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, aalamin nila ang posibleng epekto nito sa kanilang paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na Oktubre. Pupunta bukas sa Maguindanao ang mga opisyal ng komisyon bilang bahagi ng preparasyon sa BARM elections. Tingnan natin kung gaano kabilis mapapalitan, kung magpapalitan ba o kung sakali magkakaroon ba ng pag-retain ng mga nakaupo sa kasalukuyan upang magtuloy-tuloy din yung pakikipag-usap natin sa kanila. So, siyempre, any change ng leadership will always have an implication naman dun sa mga paghahanda kung meron man. Sumulat na rin ang COMELEC sa Pangulo, sa liderato ng Kamara at Senado at sa Korte Suprema na tuloy ang halalan sa Bangsamoro kahit na bigo ang BARM government na magpasa ng batas para sa distribusyon ng 7 parliamentary seats mula sa Sulu. Dante Amento, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May epekto sa Pilipinas ang nararanasang aberya ng mga overseas Filipino worker dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ayon sa ilang ekonomista. Inirekomenda rin ng ilang grupo ng mga negosyante ang paghahanap ng ibang supplier ng imported products. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Live! Magandang gabi, Asher. Ano ba ang mga nakikitang epekto, partikular sa ekonomiya ng Pilipinas, ang tensyon sa Middle East? June, presyo at supply ng mga produktong petrolyo at goods and services mula sa mga bansa na apektado ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang ilan sa mga epekto sa ekonomiya ng Pilipinas na nakikita ng ilang mga eksperto kasabayan ng tensyon sa gitnang silangan. At bukod dito ay asahan din nila ang problema kaugnay ng overseas Filipino workers na apektado ng kaguluhan. Ayon sa grupo ng private businesses na Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, bukod sa pangamba sa kaligtasan ng mga OFW ay nakaamba rin ang mga kaakibat na hamon sa ekonomiya ng bansa sa antala sa kanilang trabaho. Binigyan diin ni PCCI Chairman George Barcelon na hindi malayo na makaapekto rin ang gulo sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa bansa. Ang dami natin mga kapong Pilipino nagtatrabaho sa Middle East. Kung itong gera nito na lumaki, may epektado yung mga manggagawa o W, may epektado yung remittances nila. So yung remittances malaking bagay sa ekonomiya natin. Paliwanag naman ni University of Santo Tomas Department of Economics Professor Carlos Manapat, malaki ang kontribusyon ng mga ipinapadalang pera ng mga OFW sa Gross National Product o kita ng Pilipinas. Kung magsisiuwian niya ang maraming OFW at tumagal ang kanilang pananatili sa bansa, ay tatamaan rin nito ang ekonomiya. I think ang medyo magkakaroon ng effect yung mga OFWs na nandun sa mga lugar na yon. Kasi pagka bumalik yan at marami sila and prolonged yung hindi nila pagbalik dun sa bansang yon, magkakaroon ng effect yun sa sa tinatawag nating net factor income or yung mga padala ng mga overseas contract workers natin. Ilang rekomendasyon naman ang ibinahagi ng ekonomista na maaaring gawin ng pamahalaan upang maibsan ang mga epekto sa bansa ng tensyon. Pangunahin na dito ang pag-angkat mula sa ibang bansa ng mga produkto na kinakailangan, partikular na sa mga industrial manufacturer. In terms of yung mga imports natin na related dito sa mga bansang ito, we need to get some other substitutes, maybe local ingredients, or we need to get some other substitutes from other countries na walang tension. Na maski hindi natin sila ganun ka-close, baka pwede, for the meantime, dun muna tayo kumuha. June, payo naman ng mga eksperto sa publiko ay iwasan or maging mapagmatsyag at alamin ang mga nangyayari maging sa labas ng bansa. Gayun din ay iwasan ang pagpapakalat ng mga spekulasyon o haka-haka na maaaring makadagdag lang sa kaguluhan sa ibang bansa. Yan ang latest. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hawak na ng mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD ang 2 sa 6 na sospek sa pagpaslang sa isang opisyal ng Kamara. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, personal at walang kinalaman sa trabaho ng biktima sa Kamara ang motibo sa pamamaslang. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
May dalawa na po tayong tao under custody. Inaaresto na po yan ng QCPD. Kahapon po ay nakapagsampa na rin po ng kaso laban dito po sa dalawa na under custody po ngayon ng QCPD, plus dun po sa 4 po na at large. Tukoy na ng Philippine National Police ang mastermind sa pagmaslang sa opisyal ng House of Representatives na binaril at napatay noong June 15 sa Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 6 ang suspect sa krimen. 2 rito ang hawak na ng mga otoridad, kabilang si alias Balong na nagsilbing middleman at alias Jason na siyang lookout. Nahuli ang 2 suspect sa Caloocan at Quezon City. 4 pa ang tinutugis ng mga otoridad, kabilang ang gunman at ang mastermind sa krimen. Lumalabas po ayon po sa testimonya po at extrajudicial confession po nitong si alias Balong ay hinar daw po sila di umano ng magkalibin na sinasabi na may personal na galit doon sa biktima po. 30,000 piso aniya ang ibinayad ng mastermind sa mga suspect para patayin ang opisyal ng Kamara. Natukoy ng pulisya ang mga suspect matapos na magsagawa ng backtracking ang QCPD sa mga closed-circuit television footage na dinaanan at pinuntahan ng mga ito. Nakita po doon sa CCTV cameras na ito pong gunman at yung isa pong pangalawang nahuli po ay doon po pumunta at nagtago po at nagpalit po ng damit doon po sa bahay po nitong si alias Balong. So na-recover po doon yung mga damit na ginamit po nitong ating gunman. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, base sa investigasyon ng pulisya, walang kinalaman sa trabaho sa Kamara ang motibo sa krimen. Di umano na mastermind po na magpartner ay sasampahan di umano ng kaso nitong biktima for stapa and qualified theft po, na dati po nila di umano na empleyado. Sa ibang business po ito na diagnostic po na business po nila. Ang mga suspect ay nasampahan na rin ng kasong murder. June 15 nang barili ng mga suspect ang biktimang si Director Mauricio Pulhin, ang Chief of Technical Staff ng House Committee on Ways and Means. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming nahahalagahan. Mahigit 5,000 kaso na ng dengue ang naitatala sa Central Visayas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 10 na sa mga pasyente yung tinamaan ng dengue ang nasawi. Ito ang balita ni Gladys Suabe. So ang action sa mga tao, no, especially yung katong areas nga lisod ang tubig, magpundo sila og tubig. Nya ang dili matarong og tabon, di matarong og hipos, no, ang ilahang punduhan, of course, may mo siyang instant na breeding site sa lamok. Tuwing tag-init ay nararanasan ang pagtaas ng kaso ng dengue dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Napipilitan kasi ang mga tao na mag-imbak ng tubig na nagiging breeding site o pangitlugan ng mga lamok. Sa tala ng Department of Health Region 7, umabot na sa 5,880 ang kaso ng dengue sa rehiyon mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas ito ng bahagya kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon, ngunit mas mababa ng 5% kumpara sa nagdaang 3 taon. Mula sa nabanggit na bilang, 10 na ang nasawi. Ang atong vector control interventions, dili na siya dali-dali na itong mabuhat. And if maabot yung tawag outbreak level, it will take us 6 months at least na makontrol nato ang dengue. Siguro mas safe kung maingon nga napata sa acceptable level. Ayon sa DOH-7, ang Cebu Province ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso dahil na rin sa bilang ng populasyon sa probinsya. Sinundan naman ito ng Bohol at ng Tri-Cities na kinabibilangan ng Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City. Payo ng mga otoridad, magpatingin agad sa doktor kung nakararanas ng sintomas ng dengue, tulad ng lagnat, pananakit ng katawan o kalamnan, pagdurugo ng gilagid o ilong, panghihina, pagsusuka at pamamantal. Kung doon lang ang ato ang sentro, no, or doon lang ta sa pinakadool nga tambalanan, pwede ra gid na 2 days of fever.
meaning 48 hours. Pero kung medyo layo ang ato ang balay sa pinakadoon na Tambalanan or RHU, and I'm talking of the rural areas, within 24 hours, kung nalapas na 24 oras ang ilan naman biglang magpa-check, kaya mo qualify naman ka nga i-test o dengue test, no, na available sa ato ang RHUs, no. Unya, hilanat yun ang atong gibantayan. Sa ngayon ay wala pang nakikitang pangangailangan ng DOH-7 para magsagawa ng misting. Ganun pa man, hinihikayat nito ang bawat lokal na pamahalaan na magsagawa ng cleanup drive at linisin at ayusin ang mga drainage sa kanilang mga lugar. Kabilang sa karagdagang hakbang na ginagawa ng DOH-7 laban sa dengue ay ang pamamahagi ng insecticide-treated screen sa ilang paaralan na ikinakabit sa mga bintana at pintuan upang mapangalagaan lalo na ang mga estudyante. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang empleyado ng gobyerno ang nahuli sa buy-bus operation ng mga otoridad sa Bukidnon. Sa Masbate, nagdaos ang Philippine Coast Guard ng Water Search and Rescue Olympics. At sa Antipolo City, aksidenteng naatrasan ng jeep, ang motorsiklo at tricycle sa gitna ng traffic. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Bukidnon, isang empleyado ng gobyerno ang inaresto sa isang buy-bus operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 10. Kinilala ang suspect na si alias Jerome na isang 47 years old na lalaki mula sa Purok 4, Barangay 1, Malaybalay City. Nakuha sa suspect ang 2.02 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa 13,332 pesos. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Masbate, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Water Search and Rescue o WASAR Olympics sa Matayum, Lagun, katangian noong June 21. Nilahukan ito ng mga team mula sa Philippine National Police Bicol, Bureau of Fire Bicol, 9th Infantry Division Philippine Army, RTC Masbate, Coast Guard District Bicol, Monreal Disaster Risk Reduction and Management Office at Special Operations Group Bicol. Layo ng aktibidad na masanay ang mga rescuer sa mga skills na pwede nilang gamitin sa pagsalba ng buhay sa tubig. At sa Antipolo City, sa kalagitnaan ng traffic kahapon sa Barangay San Jose, imbis na umabante, biglang umatras ang isang jeep. Nahagip nito ang isang motorsiklo na tumumba. Tumama pa ang rider sa concrete barrier. Gayon din ang isang tricycle na tinamaan din ang sasakyan sa likod dahil sa puwersa ng pag-atras. Nakaligtas naman sa pagkakaipit ang isang pasaherong nakasabit dahil agad itong sumampa sa bubong ng naatrasang tricycle. Lumalabas na nawala ng preno ang jeep kaya ito biglang napaatras. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Labing-apat na kupunan mula sa mga ahensya ng pamahalaan ang muling magtatagisan sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025 na nakatakda ng magsimula bukas. 6 na team ang unang magtatagisan sa hardcourt. Nalalahukan naman ng mga manlalaro kabilang na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. Labing-apat na kupunan ang muling magbabalik sa hardcourt para sa panibagong season ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Ang nag-iisang liga ng mga public servants. Kabilang dito ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Agriculture, Department of Justice, Executive Branch, Government Service Insurance System o GSIS, Judiciary,
National Housing Authority, Office of the Ombudsman, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, Philippine National Police, Social Security System o SSS, at ang defending champion at 3-peat championship contender na Senate. Kabilang sa matataas na opisyal ng gobyerno na nakalista sa lineup ng mga kupunan, sina incoming Senator Bam Aquino, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, at Senator Joel Villanueva. Gayon din sina BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., DA Assistant Secretary Daniel Atayde, DOJ Spokesperson Miko Clavano, Education Secretary Sunny Angara, DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, Associate Justices Maidas Marquez at Raul Villanueva. Bukas ng alas 2 ng hapon, nakatakda ang unang game para sa season opening na gagawin sa Amoranto Arena sa Quezon City. Unang magtatagisan ang SSS kontra PhilHealth. Sunod naman ang Ombudsman kontra NHA alas 3:30 ng hapon. At huling game ang GSIS kontra sa BJMP ng alas 5 ng hapon. Kahapon isinagawa ang huling pagpupulong para sa huling mga paalala bago ang season opening. Pinangunahan ito ni UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Nagpaalala ang mga commissioner kaugnay ng FIBA rule na siyang sinusunod para sa liga. Tutukan ang mga aksyong tagpo sa pagitan ng mga kupunan na layuning makatulong sa kanilang mga napiling benepisyaryo sa nag-iisang liga ng mga public servants. We are inviting you to watch the UNTV Executive Face-Off starting on June 25 at Amoranto Stadium at 2 o'clock p.m. See you there. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, puntahan natin tong 307 times na. Grabe yung SUV driver 307 times. na dumaan sa EDSA busway mula pa nung 2022. Kung mga, kumbaga suspendido yung NCAP. Siguro, ayun eh. Diretso lang siya. Sige. Oo nga eh. Parang hindi hindi na siya mistake, no? Parang naging habit natural na sa kanya. Oo, naging habit na siya nung Pag hindi natin alam kung ilan yung driver ng SUV na yun, diba? Hindi natin alam kung isa lang ba siya. Iba-iba. Iba-iba. Pero malamang isa lang kasi habit niya na eh. Diba? Oo walang takot din na, sige, daan tayo. Siguro may oras yung pagdaan niya. Ito, walang rito. Walang kung mo ngayon meron ng AI camera ang ang MMDA. Huli. Huling-huli siya. Ayan. Gusto kong malaman, gusto kong marinig ano yung gagawin niyang paliwanag. Kung bakit siya dumaan ng 307 times sa EDSA busway. Paano ba yan? Kasi ang mahal na multa dyan, di ba? Hindi, na-count yung yung hindi pa implemented yung NCAP eh. So may mga lusot na tingin ko lang hindi naman ako taga-MMDA. Kasi nga, hindi naman anong batas ang, kumbaga ano ang nilabag mo yung pag sa EDSA. Pero ikaw hindi magagamit sa yung NCAP dahil nga suspendido eh. Hindi siya, kumbaga ebidensya, hindi siya tanggap dapat hinuli siya mismo nung tauhan ng MMDA. Correct. Yun. Oo. Sige. Tsaka yung ito ngayon, yung mga pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo, sakit niyan. Pero may mga taxi na electric. Ay, nakita ko yun. Baka pwede na mag-shift paunti-unti. Kasi may mga murang ngayon, EV, mga 6 na wala nang 1 milyon. Meron naman medyo mahal na onte. Depende sa kilometrong tinatakbo. Meron 270 kilometers bago ka magpakarga, magpa-recharge. Meron namang 100 lang. Como City lang naman to. Pwede yun. Pwedeng pag-aralan ng mga businessmen. Kung tutuusin, maganda talaga yung EV vehicles. No? Correct. Mga EV nga, maganda talaga. Eco-friendly na, di ba? Eco-friendly at saka economically
friendly correct. din siya kasi hindi siya ganun kamahal. Ang challenge lang, ito kasi yung kwento sa akin ng mga kakilala ko merong mga EVs, konti talaga yung charging stations pa dito sa city. So minsan nahihirapan sila. Natatakot sila pag kung haring baka mag-alanganin, hindi umabot. So siguro mas magandang mabigyan pansin na madagdagan yung mga charging. Huwag ko kayo mag-alala, magtatayo po tayo ng charging station. Totoo nga? Joke lang. Akala ko totoo. Magandang business yun, di ba? Kaya na kasi yung yung BTR man natin, si Marvin magdinegosyo daw siya Ang gano'n, ng charging station. Nung sasakyan talaga ng sasakyan, charging station. Kala mo may pang-capital Bahala kasi siya na maging masenso daw yung buhay niya. Oo, pero it's the future already. Correct, so, correct. Sana mas mabigyan ng atensyon yung mga future mga Technologies. negosyante dyan. Magandang pasukin po itong industriya. Yan. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Tuesday. Salamat po at shout out kina Jocelyn ba yan? Jocelyn nga. Jocelyn Alagos. Maganda, dito natin nilalagay ngayon para malaki, kitang-kita sa buong mundo. Delphine Yamang, William Roblesa. Yan. Gayon din kay Ferdinand Memije, tama ba? Shirley Andaya, Yolanda Gutierrez. Gusto ko rin batiin itong mga mga parang long-lost sisters ko na nanonood ngayon. Happy viewing kay Michelle, Antoinette Patricia, at kay Kathleen Zel Hernandez. Pwede po kayo mag-comment. Maraming salamat. Oo nga, mag-comment naman kayo ng kaya lang baka iba i-comment ko sa akin comment. Maraming alam na sikreto ko yung mga yan. But maraming salamat sa panonood. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan 1:6 na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.